po ba ang mangyayari next week? Lalo na po sa Monday, meron pa rin po bang attempts or magkakaroon ba ng attempt para magbago ng Senate leadership? Senate President Cayetano nanganganib magkakaroon ulit ng coup. Papalitan ba ulit ni Senator Soto? Halika, isang pasabog ang binanggit ng isang political analyst. Pag-usapan natin ito. Sabi po ni Sen Kiko, we of the SB11 or Solid Block 11 all want Senate. Sabi ko, hindi pwede. Kailangan makita nila may gobyerno dito. So, ang message ko sa NBI, hindi nyo natibag ang Senado. Ang bagong hari ng Senado, si Cayetano nga ba o pinapain lang? Kawikaan 16 verse 9, ang mapagsamantala ay nagpapakana ng masama, ngunit ang Panginoon ang nagtatakda ng kanyang kahantungan. Akala ng marami ay plansado na ang lahat. Akala natin ay selyado na ang upuan na Senate President Alan Peter Cayetano matapos ang biglaang leadership change. Pero sa likod ng mga ngiti at kamayan sa session hall, may isang bulong na mas malakas pa sa sigaw. Ayon sa isang veterano political analyst na si Llamas, paano kung ang upuang iyan ay hindi rin magtatagal? Hiram lang, isang stopgap bago ang pagbabalik ng isang veterano. Hindi pa naman ako SP, pinagre-resign na ako. Buong buhay ko naman ganun di ba? So, certain people are called for the job. So, even before I took office as Senate President, tinanong ko sa 12, bakit ako? Napansin niyo ba ang timing kasabay ng pag-init ng usapin sa ICC at ang pag-arangkada ng impeachment sa House? Biglang nagkaroon ng balasahan. Sinasabing si Cayetano ang sagot sa crisis mode ng Senado, pero ito ang nakakanginig na katotohanan. Sabi ni Llamas, sa loob ng 4 na taon, 4 na beses na tayo nagpalit ng Senate President. Pakinggan pa natin siya. Saka, imagine mo in 4 years, 4 na beses nagpalit ng Senate President. At sabi mo nga, Oo. kanina, hindi natin alam, baka bukas, sa makalawa, panibago na naman. Yes, dahil 13 Aha. Dalawa lang doon ang bumaliktad, diba? Alam mo naman, hindi naman unlike other parliaments around the world, ideological ang kanilang basis Sa kanilang boto, sa kanilang alignment. Sa atin, wala namang ideology Wala nang prinsipyo Wala nang ambition Sa plain, cynical, personal, political calculation. At yun ang nakikita natin ngayon. Kaya, ano mangyayari sa ating Senado as an institution? Hindi ba alam nito mga senador na yun ang winawasak nila? They're very institution. Do you still recognize the Senate that you once served, Chairman? No, the Senate is unrecognizable for that matter in any country when they act as if they're above the law, when they try to twist the facts. Therefore, sa politika ng Pilipinas, ang ngayon ay pwede maging tapos na bukas. Sinasabing may 13 votes na nag-align, pero alam nating lahat sa Senado, walang permanenteng prinsipyo, tanging cynical political calculation lang. Ito'y ayon din kay Llamas. Pakinggan pa natin siya. In a different multiverse, na ang batayan ng ating mga senador ay plataforma, prinsipyo, ideology, baka hindi na magbago. Ibig sabihin, malinaw na yung lines. Pero sa isang sitwasyon na ang basihan ay cynical political calculation, things can change overnight. The majority can be the minority. Kaya yun yung potential dito sa ganito. Rightly or wrongly, yan yung political system natin. It can change tomorrow, next week, next month. Sabi po ni Sen Kiko, we of the SB11 or Solid Block 11 all want Senator Sherwin Win Gatchalian to become Senate President. He has proven daw po his capability. Sabi ko nga, continuing crime, hindi ba? Parang rebellion. Yung pagnat na mapalitan yung liderato. Kasi ongoing yan. If there's one or yung most unstable job in the whole world, siguro yun yung Senate President ng Republic of the Philippines. Kasi yung iba, hindi tumatagal ng 1 taon. Yung iba, ilang buwan lamang. Yan ang siguro yung pinaka-unstable na trabaho sa buong mundo. Kita natin si Bato de la Rosa na kahit gumugulong sa akdan ay humabol para bumoto. Pero bakit tila may usap-usapan na hindi magtatagal, Cayetano? At babalik ba si Tito Soto? Ang ICC issue kay Senator Bato de la Rosa dito po sa naging realignment sa Senado. Well, nakatulong siya. Dahil nga, nakadagdag siya sa boto. Pero even without Bato, tingin ko makukuha ng minority yung... Kasi dalawa nga yung nag-abstain. Oo. 12 will be the majority, simple majority, only because si Senator Bato de la Rosa is considered to be outside the jurisdiction of the Senate. Kasi sa aming rules, kapag nasa abroad ang isang senador o maski sino senador, hindi siya nabibilang sa quorum. They may say na hindi applicable dahil nasa loob ng country si Senator de la Rosa. Kamakailan sinabi ni Soto patungkol sa pagpasa ng Articles of Impeachment mula sa HOR patungong Senado. Ika pa niya, if it reaches us, I will immediately convene. Isang linyang tila naghihintay na lang ng tamang pagkakataon. Ang tanong ng marami, isinakripisyo ba ni Zubiri para protektahan ang mga DDS senators? O masiguradong hindi maharang ang impeachment?
Ang pagbaliktad ba ni Loren Legarda ay permanente? Gayon din ng mga Villar. Is this because of the impeachment, sir? Yung nangyaring palitan ng liderato? Yeah, probably. That's a very strong possibility. Because if I were Senate President, once the House approves the articles of impeachment and sends it to us, I will constitute and convene the impeachment court tomorrow. Sinasabi na Cayetano na walang kinalaman ang impeachment sa pag-upo niya. Pero sino ang maniniwala roon kung ang timing ay perfectly orchestrated? Therefore, wag tayong kukurap dahil baka sa susunod na buwan, ang majority ngayon ay maging minority na naman. At ang mukhang bago sa itaas ay mapapalitan ng dati ng nakaupo. Sabi naman ni bagong Senate President Cayetano, walang kinalaman sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ang rigodon sa Senado. Let me make it very clear, may mga lumabas sa news and hindi ko kayo sinisisi kung sinasabi nyo sa news na ang pagpalit ng leadership ay tungkol sa impeachment, hindi po. Sinasabi nga ni Llamas, napakanipis lang ng majority ngayon at isang baliktad lang sa kanila ay sigurado ay mawawala ang majority kung sakaling huhuliin si Senator Bato at Senator Bongo. Mapapalitan ba si Senator Alan Peter Cayetano? Ano sa tingin nyo, kaibigan? Kaya, ayun nga, ingat dahil di lang naman ikaw ang nandyan. Andyan yung mga kalaban mo. At gagamitin ng kalaban mo yung mga errors mo. Dapat yun ang kanilang seryosohin. Kaibigan, nakikita mo ba ang gulo? Ang mga trono sa mundong ito ay parang mga upuan sa musical chairs. Paiba-iba, pabago-bago at walang katiyakan. Kung ang mga pinuno ng ating bansa ay hindi alam kung hanggang kailan sila mananatili sa kapangyarihan, sino pa ang tunay na matatakbuhan? Pero may isang hari na ang trono ay hindi kailanman mayayanig. Ang ating Panginoon Hesus. Hindi siya kailangang ilabi, hindi siya bumababa sa survey, at hindi siya nagbabago ng panig. Siya ang tanging proteksyon na tunay at walang hanggan. Kung pagod ka na sa politika ng iyong buhay, lumapit ka sa kanya, kaibigan. Tanggapin mo siya bilang iyong tagapagligtas at Panginoon ngayon. Daniel 2 verse 44. At sa mga araw ng mga haring ito ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magkikiba kailanman, o ang kapangyarihan man ito ay iiwan sa ibang bayan, kundi dudurugin at lilipulin ang lahat ng mga kahariang ito at itatayo sa magpakailanman. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayong manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, kinikilala po namin ang mundo ay puno ng kawalang katiyakan. Patawarin niyo po kami sa pagtitiwala sa aming mga sariling lakas o sa kapangyarihan ng tao. Ngayong araw isinusuko po namin sa iyo ang aming buhay. Ikaw nawa maging tanging hari sa aming puso at gabay sa gitna ng kaguluhan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong dakilang pag-ibig sa amin, at patubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at gabay niyo po ang aming pong bansa. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus, dinadalangin po namin ito. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.